transplant. Yan po ang ating tatalakayin ngayong hapon kasama po si Dr. Girly Reoyan, isang IM nephrologist mula po sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center, one of our partner hospitals. Magandang hapon po, Doc Girly. How are you po? This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy. Gandang hapon po, attorney. Kapag sinasabing kidney failure, kapag sinasabing end-stage kidney disease, ayan, ano po ang ibig sabihin nito? So, ang end-stage kidney disease, ibig sabihin po, halos lahat ng function ng ating kidney ay nasira na. So, meron po kasi mga grade ang pagkakaroon ng kidney. And ang end-stage kidney disease ay ang tinatawag kidney, kung saan hindi na po niya kayang maglinis ng mga toxin or dumi sa dugo. Hindi na rin po niya kayang maalis yung mga fluid sa katawan, so nagkakaroon ng extra manas. And of course, some electrolytes and other problems, hindi na rin po niya kayang i-manage. Dapat po ay tumatagal na ito ng mahigit 3 buwan para masabing talagang chronic kidney disease or end-stage kidney disease. Alam naman natin, Miss Annie, na yung kidney problems na yan, may mga stages yan. Pero bakit nga ba umaabot po doon sa end stage? Ano-ano yung mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan pang umabot sa kidney failure ang isang pasyente? So, ang pinaka-common cause po ng chronic kidney disease stage 5 or end-stage kidney disease ay ang diabetes, type 2 diabetes or type 1 man, and then of course ang hypertension or high blood. Yung pong dalawang sakit na yon, pag po napabayaan, nagkakaroon po ng tinatawag na collateral damage or nadadamay po yung bato, nasisira po niya yung bato. So pag hindi po nakokontrol yung sugar natin, pag meron tayong diabetes, or mataas po palagi yung ating blood pressure pag tayo ay may hypertension, dun po tinatamaan or nasisira or nagpepeklat na yung ating mga bato. Liban po dun sa dalawang pinaka-common na sakit po yun, meron din pong ibang sakit na nagkakos ng kidney failure tulad ng malimit na infection, palagi pong may UTI, may kidney stone, meron din pong mga lupus or mga other autoimmune diseases, and meron din pong mga genetic kidney diseases na ibig sabihin bata pa lang po ay meron ng predisposition ang isang tao na magkaroon ng kidney failure. So yun pong mga sakit na yon usually ang nagli-lead para ma-damage or masira ng tuluyan ng ating mga ito. Ayun. Kaya pala, Miss Annie, kailangan talaga habang ikaw ay nasa mga early stages pa lang o kaya nakikita mo na yung mga symptoms na pwedeng ikaw ay magkaroon yan in the future, agapan na po ninyo. High blood, okay? Kung lagi kayo nagkaka-high blood, i-cure na po ninyo yan. Kung kayo may diabetes, nako, iwasan po ninyo yung sugar. Miss Annie, sige, ikaw naman. Thank you, Attorney Dot. Maraming salamat. Doc Girly, napaka-importante talaga itong tinatalakay natin. Tinatalakay nyo, dinidiscuss nyo sa amin. Kapag sinabing kidney failure, pwede po ba rito ang dialysis o punta na tayo? End stage na to eh. Kidney transplant na po ba talaga ang kailangan, Doc Girly? Okay, pag end-stage kidney disease na po, meron pong mga option para gamutin. So, ang una po is yung tinatawag na dialysis. Dalawa po yun, no? Pwede pong hemodialysis or peritoneal dialysis. And ang isa pong treatment, meaning way to manage it is also kidney transplantation. So, pareho po silang treatment para sa end-stage kidney disease. Pero meron po silang advantages. Ang kidney transplant meron din pong advantages over doing regular dialysis like hemodialysis or peritoneal dialysis. So marami pong mga tao na usually po ay nahahantong sa hemodialysis kasi hindi po sila handa sa kidney transplantation tulad ng wala po silang donor or hindi pa po sila na-evaluate kung eligible po sila maging kidney transplant patient. But both of them will help patients with end-stage kidney disease po. Okay. So, Miss Annie, sabi ni Doktora, pwede naman magkaroon ng kidney transplant as long as you are qualified. So, ang next question, Doktora, sino-sino po ang maaaring sumailalim sa kidney transplant? And ano yung mga qualifications o pagsusuring kailangang pagdaanan bago maging transplant candidate?
Okay. So number one po is dapat may evaluation ng sarili po nilang doctor nephrologist. So ang nephrologist po ang gagabay sa mga pasyente para matulungan kung ano po yung proseso ng pag-undergo ng kidney transplantation. So number one po, may mga certain blood tests pong ginagawa, lalo na po kung may donor na po silang naihanap, kung match po sila nung donor nila. So syempre, ang pinakauna is kailangan tingnan po yung mismong pasyente na tatanggap ng kidney kung siya po ba ay ligtas na tumanggap ng kidney. Number one, kailangan po ang kanyang puso ay malakas enough para kayanin po niya yung major surgery na gagawin. So usually, kailangan po ng clearance from their cardiologist that they are healthy enough para mag-undergo ng procedure. Ikalawa po, dapat wala po silang history or past history na meron po sila or active cancer po. Dapat po hindi po sila cancer patient at the moment kasi hindi po eligible for kidney transplantation pag may cancer po ang isang pasyente. Ikatlo, dapat wala rin pong ongoing na infection. So kasi po pag may ongoing infection, yung mga gamot po na panggamot pang kontra ng rejection ng transplant ay pwede pong lumala yung ongoing infection po nila. So kaya kailangan po clear po yon. And of course, meron din pong psychological and social evaluation na ginagawa po sa isang kidney transplant center na meron naman pong transplant coordinator na tutulong po sa inyo kung ano yung mga steps na gagawin para ma-accomplish po natin lahat ng requirements para maging eligible po for kidney transplantation. Malimit po, kailangan hindi po rin po yung sobrang frail or hina na tipong hindi talaga niya kakayanin kung ano man yung gagawing surgery po sa kanya. Ang importante po is healthy enough yung patient na tatanggap ng kidney para hindi rin po masasayang yung transplantation and surgery na gagawin po sa kanya. Doc Girlie, paano po yung proseso ng kidney transplant dito sa Pilipinas? Mula sa paghahanap ng donor hanggang sa mismong operasyon. Doc, para magbabigyan natin ng idea yung iba bang mga kababayan natin na mayroon ganitong suliranin. Thank you po. Okay. So ang maganda pong balita ngayon is meron pong tinatawag na PhilHealth Z-Package Benefit for Kidney Transplantation. Pag kayo po ay pasok dito, ang kidney transplantation na dati mahal po ang bayad ay maaari na pong malaki ang maibawas na tulong ng PhilHealth. So kung makikita niyo po, meron pong announcement sila before na pag pumasok po tayo dito sa PhilHealth Z-Package Benefit, meron pong kaukulan na approximately 1.4 million na inilalaan para sa isang pasyente na matatransplant. Now, paano po ba makakakuha ng donor? So, dalawa pong klase ang paghahanap ng donor. Dapat po ang donor ay hinanap po ng mismong pasyente. Ang pinaka maganda po ay kamag-anak or kakilala po nila. So, pwede pong tinatawag na living-related donor, buhay po na kamag-anak or kadugo or kapamilya. And meron din pong tinatawag na living non-related donor. Ang PhilHealth po ang magde-decide, meron pong team kung eligible po yun. So, kailangan lang pong i-go through again yung process together with the transplant coordinator and the team para po malaman kung pasok po or eligible po kayo maka-avail po nitong PhilHealth Z-Package Benefit. So, aside from that, meron pong mga steps and labs na kailangan gawin para po malaman kung magmamatch po kayo ng donor ninyo. So, kung yari po, meron na po kayong donor na magdodonate ng kanyang kidney. I-make sure po ng inyong doctor sa kidney na siya po ay healthy and safe po kung kukunin po nila ang isa niyang bato. So, ganun po, meron pong mga series of tests na gagawin ang transplant coordinator together with the nephrologist at bawat step po i-evaluate kung papasa po siya doon sa mga test na yon. Pag meron pong isang test na hindi pumasa, ibig sabihin hindi po ligtas na kunin ang kanyang kidney or hindi po ganun ka-healthy yung bato niya, hindi po pwede or hindi papasa yung donor na yon at i-ask po kayo na humanap ng panibagong donor. So, syempre po, very important, no? Medyo general lang po yung sinasabi ko. Mas maigi po na kakausapin po ninyo yung sarili po ninyong nephrologist and coordinator para malaman kung ano po yung mga tests na gagawin na yon sa hospital. Now, kung wala po kayong living-related donor, pwede po yung non-related donor. Pero ang social service po, together with the PhilHealth team, ang magde-decide kung papasok po ba siya dito sa tinatawag na PhilHealth Z-Package Benefit. Kasi minsan po, hindi po pumapasok doon kasi nga po, hindi po kamag-anak or kadugo or may mga reasons na hindi po na ma-match doon sa kanyang eligibility criteria.
And ang last po, kung wala pong living non-related donor, meron naman pong tinatawag na deceased donor program ang ating bansa. So ito po ay kinukuha ang kidney sa mga pasyenteng brain dead po, pero hindi pa naman po nasisira yung kanilang bato, meaning pwede pa pong kunin at i-donate sa mga pasyente para mas humaba po yung buhay ng mga end-stage kidney disease patients. So pag sinabing deceased donor, ito po yung mga confirmed brain dead po na mga patients. So doon po nila kukunin. And ang National Kidney and Transplant Institute po, usually meron po silang deceased donor program, kaakibat po ng nationwide, national na organ donation program po for this deceased donor program po. Okay, Attorney Dot, naintindihan ko, living-related donor and non-related donor. Yan. Okay, sige. Excited pa rin po kami na makapagtanong tungkol dito, Attorney Dot. Kay doktora, I have friends, no, yung iba namatay na, meron silang mga, umabot sila sa end stage ng kidney problems, pero wala silang pera. That's the reason why they died, no? Kasi wala di ba? Ganon talaga eh. Ngayon, nabanggit po ninyo kanina yung PhilHealth Z benefit. Can you please explain kung ano po yung requirements para po makapag-avail nito kung kailangan na po talaga ng kidney transplant and wala naman pong pera para po pambayad sa doktor at para sa operation? Sige po, Doktora. This is very important to poor people. So, para po maintindihan ng lahat, no, inilalaban po ng inyong mga doktor and healthcare advocates na syempre ang lahat po ng tao, lalo na po yung may mga sakit sa bato, ay matulungan. So, di ba po, ang dialysis ngayon ay libre na rin po. Ngayon, ang kidney transplantation PhilHealth Z package benefit, ibig sabihin, halos libre na din po ang kidney transplantation. Basta pasok po tayo. Ang requirement po nila, basic requirement is 1, active PhilHealth member or yung qualified dependent po ninyo, na evaluate po kayo ng PhilHealth and member po kayo for at least 1 year. Meron din po mga transplant criteria na kailangang ma-accomplish po. And of course, kailangan po itong PhilHealth benefit na to is subject to the rules and policies of the accredited transplant center. So ibig sabihin po, prior to full authorization by PhilHealth, ilalakad pa rin po ng transplant coordinator ninyo sa isang accredited transplant center ang pag-avail po ng PhilHealth Z package benefit. So pinaka-importante po dito is member po ng PhilHealth, nagbayad po kahit for at least 1 year, and of course, medically indicated, meaning in-advise talaga ng kanilang nephrologist ang kidney transplantation kasi may mga appropriate documents para malaman po na talagang kailangan ng patient ang transplantation na ito. So madali naman po ito, basta ang gagawin po talaga natin is 1, humingi ng referral for kidney transplantation from the doctor. Number 2, kumausap po ng transplant coordinator sa isang transplant accredited center. I-make sure po ninyo na kayo po ay active PhilHealth member or yung dependent po ninyo, kayo po ay active PhilHealth member and paying for at least 1 year. And of course, kailangan meron po kayong qualified living donor, related man or non-related. Kasi kung wala po kayong donor na maipapakita for the interview, ibig sabihin, kulang pa po yun. So kasi very important na ang mismong pasyente ang humahanap ng kanyang donor para po ma-enroll po nila pagpasok po dito sa PhilHealth Z package benefit. Hindi po pasok dito yung deceased donor, kailangan po related or non-related. Okay. Attorney Dot, have you noticed kung gaano siya ka-well-versed dito sa usaping ito, sa Doc Girlie? Yes. Nakakatuwa. Oo. Yan. Galing. Okay. Oo. Attorney Dot, So, pwede sundan na. ko na. Pwede Yeah. na, Miss Annie. Yan, Oo. opo. Mas may Kasi sabi chances niyo- na ngayon mabuhay ang Kasi yung mga sinabi may niyo- stage 5. Puntahan ko yung usapin ng survival rate. Ano yung survival rate at quality of life ng mga kidney transplant recipients ngayon po, Doc Girlie? So our transplant medications are now very, very good, no? The survival rate is more than 95% in the first year ng ating mga kidney Wow. transplant patients. At sabi nga po nila, even after 10, 15, and 20 years, yung dinonate po na bato or kidney ay buhay pa din po. Ibig sabihin, okay na okay pa rin sa katawan ng tao. Ganun na po kasi kaganda yung mga anti-rejection medications nowadays na very successful na po ang kidney transplantation.
Okay. Ang quality Attorney of Dan. life naman po nila is very good, no? They can go back to their previous mga gusto. Pwede sila mag-travel, their fertility goes back to normal so they can have a family and try to have their family. So maganda po yan kasi parang nababalik po talaga ng buo yung kanilang buhay and they're free from their machines ng dialysis pag na-transplant po sila. Congratulations sa mga Wow. mahuhusay na doktor natin dito sa Pilipinas. Okay, Dr. Gurley, you already explained to us na kapag ikaw ay nagkaroon ng transplant and successful naman yan, you are going to have an almost normal life, no? Makakapag-travel ka, makakapag-trabaho, asawa, magkapamilya. Pero Doc, kahit po sabihin natin yan sa ating mga kapwa Pilipino, marami pa rin natatakot na magkaroon ng kidney transplant, to undergo kidney transplant because it's still an operation. Ano po ba yung mga karaniwang maling paniniwala tungkol dito na nais po ninyong maitama para hindi matakot ang mga Pilipino? Salamat po dyan sa tanong na yan. Napakaganda, no? Number one po, syempre, ang pinakamahirap sa Pilipinas po is yung makahanap ng magdodonate ng bato. Malimit po yung mga Pilipino natatakot na pag binigay daw po nila yung isang bato nila, mababawasan ang kanilang buhay. So, hindi po yun totoo. Basta po kinuha ang kidney ng isang healthy na pasyente, kahit iisa na lang po ang kidney niya, ay mabubuhay po siya ng full life. Meaning, kung hindi po niya aabusuhin yung naiiwan na walang bisyo, kapag nagkaroon po siya ng mga other comorbidities tulad ng hypertension or diabetes, basta na-control po ito, maaari po siyang mabuhay ng full, meaning hindi po mababawasan yung number of years ng buhay ng nag-donate ng kidney. Meron din pong mga myths na, for example, pagka nag-transplant daw po kayo ng kidney ay ikamamatay mo din agad. Hindi po yun totoo. Kaya po ang goal po natin sa kidney transplantation, basta meron pong akaakibat na tamang anti-rejection ng mga medications, maaari din po mabuhay ang pasyente na na-donate ng kidney ng napakahaba po. Sabi ko nga po, di ba, 10, 15, and even more than 20 years. Basta po maalaga at maingat po siya sa kanyang bato. Kung meron po siyang sakit na diabetes noon, dapat hindi na bumalik or nakokontrol. And kung meron po siyang previous history ng hypertension, kailangan hindi na po tataas ang kanyang blood pressure. So, meron din po mga sinasabi sila na mga myth na, for example, mga usually superstitious po and of course cultural, hindi naman po natin maaalis yung sa mga religious beliefs po ng mga Filipinos. And sometimes we just have to respect them. But of course, siguro sa modern times and sa mga time po ngayon na makikita natin mas malaki ang maitutulong natin kung tutulungan natin mabigyan ng kidney ang ating mga kamag-anak, kailangan lang po mag-remain na open-minded. Wag pong matatakot kasi hindi po namin kukunin ang bato ng isang donor kung hindi po siya ligtas at hindi po siya healthy enough para sa procedure na ito. Ganda Alam mo, ng Miss Annie, Attorney oo. Data, paliwanag niya. Yung sinasabi ni Doktora, no, na very clear na magiging safe naman pareho yung nakatanggap ng kidney at saka yung nagbigay ng kidney, yung donor. Ngayon na narinig ko yan kay Doktora, ako, kapag kunwari ang anak ko o kaya magulang ko o kaya apo ko, kung pwede ako maging donor, ibibigay ko talaga, Miss Annie. After what I heard from Attorney Doktora. Dot. Congratulations. Thank you, Miss Annie. Congratulations, Attorney Dot. Maraming salamat. Sana ganito rin po yung ating mga kababayan na nakikinig at nanonood right now. Napakahusay naman itong doktora na ito. Tama kayo Galing doon. mag-explain. At this point, Miss Annie, we will have to say goodbye to Dr. Gurley Reoyan. Napakagaling magsalita, napakagandang doktora. Maraming salamat po and hope to see you again. If you liked or learned from this video, please click subscribe.